Sa mahabang panahon ng paghihintay, at sa maraming mga katanungan kung bakit hindi pa rin napirmahan ang kontrata, sa pagbili ng 14 na JAS-39CD version mula sa Saab Sweden, lumilitaw, na inaiawan na ng Philippine Air Force nitong huli, ang latest offer ng Saab Sweden, dahil wala ng kakayahan ang Saab Sweden, na makapagsuklay ng 14 na JAS-39CD version, na siyang kaya at nais bilhin ng Philippine Air Force. Ang JAS-39CD version ng Saab Sweden, ay ang pinakamura sa lahat ng offered aircraft sa Philippine Air Force, at ito ang pinakamabilis ma-deliver sa bansa. Ano pa 3 to 4 months pagkatapos ng pag-issue ng notice to proceed, ay agad na magkakaroon sana ng dedicated multi-role fighters na ang bansa, kaya pinili ito ng Philippine Air Force, laban sa F-16 Vipers ng Lockheed Martin. Ngunit ano nga ba ang nangyayari sa pagkaunsyami ng inaasahang fighter jets na ito ng ating bansa? Sino ba ang dapat sisihin? Ang Sweden ba, o ang Pilipinas? Ating balikan ang mahabang istorya ng animoy teleserye na ito ng Sweden at Pilipinas. Taong 2019, binuksan ng Philippine Air Force ang Multi-Role Fighters Acquisition Program, at may budget ito na 61 billion pesos. Sa dalawang contender, ang F-16 Vipers ng Lockheed Martin, at JAS-39 Gripen CD version ng Saab Sweden, ay mas pinabura ng Technical Working Group ng Philippine Air Force ang F-16 Vipers ng Lockheed Martin, bilang first choice ng Philippine Air Force. Ngunit nagiging isyu ang mahal na presyo ng mga ito, dahil ang 61 billion pesos na budget para dito, ay hindi sapat, para sa isang squadron, na siyang requirements ng nasabing proyekto. Nakipag-usap ang Pilipinas sa Lockheed Martin at pati na ang Department of Defense ng Amerika, upang mapagkasya ang 61 billion pesos na budget nito. Bagamat tinulungan ng Department of Defense ng Amerika ang Pilipinas, at babawasan ang mga nasa inclusion package ng nasabing eroplano upang bumaba ang presyo, at ang US Air Force na ang magpupuno dito, ngunit hindi pa rin magkakasya ang 61 billion pesos ng Pilipinas. Kaya walang nagawa ang Pilipinas, kundi buksan ulit ang pakipag-usap sa Saab Sweden, sa kanilang offer na isang squadron na JAS-39 Gripen CD version. Sa kagustuhan ng Saab na mabenta itong mga partly assembled na mga airframe ng JAS-39 Gripen CD version, ay nagbigay pa sila ng sweetener sa Philippine Air Force ng 2 pang D version, na isang trainer o tandem pilot aircraft. Suma total, magiging 14 na eroplano ang ibibigay ng Saab Sweden sa Pilipinas, sa halagang 61 billion pesos. Ngunit nais man ng Saab Sweden at ng Philippine Air Force na masilyuhan na ang proyekto, ngunit may balakid dito. Ito ay ang pagbabawal ng mismong gobyerno ng Sweden na magbenta ng kagamitang pandigma sa mga panahon na iyon sa Pilipinas, dahil umano sa mga human rights violation sa kasalukuyang administrasyon sa mga panahon na iyon. Kaya hinihintay na lang ng Department of National Defense, na aprubahan ng gobyerno ng Sweden ang nasabing multiple fighters deal ng Saab at ng Philippine Air Force. Ang isang squadron ng F-16 Vipers, ay umaabot sa halos 180 billion pesos, kaya ang 61 billion na budget ng Philippine Air Force, ay makakabili lamang ng 3 hanggang 4 na F-16 Vipers. Kaya walang nagawa ang Philippine Air Force kundi ang maghihintay na maaprubahan ng Parliament ng Sweden ang nasabing deal. Dumating ang taong 2022 nang nagpalit na ng administrasyon, at nakita ng Philippine Air Force na naunti-unti nang gumaganda ang impresyon ng gobyerno ng Sweden sa human rights ng Pilipinas, at malaki na ang pag-asa na maprobahan ito ng Parliament, base na rin sa mga salita ng kumpanyang Saab, at ng mga defense ministers na bumibisita sa bansa at nakausap ang ating mga opisyal. Sa wakas, nabalita na nga noong July 2023, na hinihintay na lang ng Department of National Defense ang ratification ng Memorandum of Understanding sa Parliament ng Sweden, upang tuluyan ng bilhin ang nasabing mga aircrafts, at nakahanda na ang pang-down payment sa nasabing mga aircrafts. Di kalaunan, ay naprobahan na nga ng Sweden Parliament ang go signal sa nasabing deal. Ngunit sa kasamaang palad, ay biglang pumasok itong bansang Hungary sa eksena, at ginawa nilang animoy hostage ang 4 na JAS-39 Gripen C version ng Sweden,
kapalit ng pag-approve nila sa application ng Sweden na makasali o maging miyembro sa National Alliance Treaty Organization o NATO. Sa kagustuhan ng Sweden para sa kaligtasan ng kanilang bansa laban sa bansang Russia, ay binigay nila ang 4 na JAS-39 Gripen C version sa Hungary, na sana ay para sa Pilipinas. Mula sa available na 14 na JAS-39 Gripen C version, ay nagiging 10 na lamang ang available na eroplano na maaaring mabili ng Pilipinas. Nakipag-usap ang Saab Sweden sa mga opisyal ng Department of National Defense ng Pilipinas, na bilhin ang natitirang 10 eroplano, at magdagdag na lamang ng 4 na brand new na JAS-39 Gripen E version. Ngunit maliban sa hindi na magkasya ang budget ng bansa dahil sa napakamahal din na E-version ng JAS-39 Gripen, at idagdag mo pa na bawal na ito sa batas na halo-halo ng mga modelo ang bibilhin, ay nawala na talaga ang pag-asa na magkaroon pa ng deal ang Pilipinas at Saab Sweden. Nagpatuloy ang panliligaw ng Saab Sweden sa Pilipinas pati na ang kanilang defense minister, ngunit wala talagang magagawa ang Pilipinas, dahil ang 61 billion pesos ay para lamang sa kung ano ang nakasaad noong una. Kung kaya ibinigay na lang ng Sweden ang natitirang mga eroplano sa bansang Ukraine, at nagbigay sila ng bagong offer sa Philippine Air Force na isang squadron ng brand new version. Mas lalo pang mahal ang nasabing offer kaya rejected agad ito sa ating Department of National Defense. Ayon sa balita, ay mas mahal pa ang JAS-39 Gripen E, kaysa F-16 Viper ng Lockheed Martin. Kalaunan ay napabalita na ni-reject din ng bansang Ukraine ang nasabing mga JAS-39 Gripen, kaya ang nasabing mga eroplano na hindi rin pwedeng bibilhin ng Pilipinas, ay maaaring magiging spare parts na lamang para sa kanilang sariling Air Force ng Sweden. Kaya ngayon, sa pagsabay din ng pagkakataon, at lumabas na nga itong Foreign Military Financing Program ng Amerika sa Pilipinas, at ang nakaambang pag-aproba sa PERA Act, o Opera Bill na mga batas ng Amerika para tulungan ang Pilipinas na mapalakas ang kanyang depensa, kung saan aabot sa $3 billion ang maibigay sa Pilipinas, kaya ang F-16 Vipers na ngayon ang magiging multi-role fighters ng Pilipinas. At nito ngang nakaraang araw, ay napabalitang nag-uusap na ang Department of National Defense at ng Pentagon patungkol sa proyektong ito, at kinumpirma na nga ni Secretary Gibo Teodoro sa pagdating ng mga contingents ng Philippine Air Force mula sa sinasalihan nitong Exercise Pitch Black 2024 sa Australia, natuloy na nga ang pagbili ng mga multi-role fighters para sa Philippine Air Force at sinisiguro niya sa mga ito, na sa susunod na mga Pitch Black exercise sa Australia, ay sasali ulit ang Philippine Air Force, at umaasa siya na dala na nito ang mas malakas na multi-role fighters. Di man tinutukoy, ngunit ito ay halatang ang F-16 Vipers, kaya sa tanong kung sino ang dapat sisihin. Ang Pilipinas ba o ang Saab Sweden? Ay malinaw na di dapat sisihin ang Saab Sweden, dahil di nila kontrolado ang batas at desisyon ng kanilang gobyerno. Ang Pilipinas naman sa kabilang banda, ay biktima lang din ng kanyang kakulangang pinansyal.